na nating pagplanuhan yung next year ng negosyo natin, ng business natin. Yung annual budget kasi sobrang importante kasi yan kasi yan yung magiging guide Tax mo. planning. So, same siya dun sa pag-create mo ng annual budget. Pwede mong gamitin yung mga Welcome to Kwentuhan, Usapang Finance, Bookkeeping, Tax at Iba pa, brought to you by One CFO, your partner in growth. Kung naghahanap kayo ng solusyon sa mga financial challenges na hinaharap ng negosyo ninyo, nandito kami. Makinig, manood as we dive into a specific financial issue, one podcast at a time. You can get answers to mind-boggling finance questions and advice from One CFO's financial experts. Sa dami ng mga negosyante na nakausap nila at natulungan, maraming impormasyon ang maibabahagi nila tungkol sa finance, bookkeeping, tax at iba pa. Welcome to Kwentuhan, brought to you by One CFO, your partner in growth. Ayun, so good day everyone. My name is Jay Olos, founder and CEO of One CFO, and welcome to our episode 10 of Kwentuhan, Usapang Finance, Bookkeeping, Tax at Iba pa, brought to you by One CFO, your partner in growth. Kasama ko po ulit dito sa podcast na ito ang aking mga kakwentuhan, sina Boss Limuel Cornejo at Boss Jovoy Del Rosario. Kumusta kayo mga Boss Lim, Boss Jobs? Goods naman, boss. Kamusta? Okay naman, boss, pero parang dumadalas umulan ngayon, no? Hindi ko nga alam, dito sa amin, di pa umuulan. Medyo makulimlim pa lang. Hindi pa bago-bago nga eh. Kaya ang dami nagkakasakit. May sakit yung bulinggit ko ngayon eh dahil dyan. Anyway, so mga boss, no, ngayong nasa fourth quarter na tayo ng 2023, ito yung panahon na kailangan na ng mga kumpanya, kailangan na nating pagplanuhan yung next year ng negosyo natin, ng business natin. Kaya sa episode na to, pag-uusapan natin kung paano ba gumawa ng annual operating budget or yung tinatawag na annual budget para sa susunod na taon. Pero bago yan, no, para po sa ating mga listeners, viewers, ayan, please like and subscribe po itong video na to or yung aming YouTube channel para po marekomenda naman ng algorithm ni YouTube itong channel natin at marami pa tayong ma-reach out at matulungan na mga business owners. So yon. Sige, I'll go straight na, no, mga boss, no. So siguro this is something that I'd like to ask muna si Boss Lim, no. Boss Lim, gaano ba talaga kahalaga ang gumawa ng annual budget para sa susunod na taon? Okay, boss. Yung annual budget kasi technically sa SME, no, hindi lahat nagko-comply dyan. Pero sobrang importante kasi yan kasi yan yung magiging guide mo para sa next year. Yun nga lang, may naririnig kasi ako mga concern dyan, boss, no? Ang kadalasan kong naririnig na concern dyan, gagawa ka pa ng budget, kadalasan naman malayo yan sa actual. So, isusulat mo tapos hindi mo naman makukuha yung binudget mo. So, para saan pa ba daw yun? And paano ba yun, boss, pagka ganun? Pagka hindi nagbabangga ang actual at saka yung budget. Actually, boss, ano yun eh, parang wala namang sigurado basta pag ang pinag-usapan yung future, no? Pero just imagine, no, kung ikaw mismo as a business owner, hindi mo pagpaplanuhan kung ano yung next year mo, paano mo yung gagayad ngayon yung tao mo? Importante na mai-communicate mo sa kanila kung ano yung plano mo for next year and how it translates to your numbers, your financial. Kaya importante pa rin na maggumawa ka ng budget or plano. Sabi nga, di ba, may kasabihan na if you fail to plan, you plan to fail. So, budgeting is kasama yan lagi ng planning. So, nagpaplano ka for next year eh. I'm sure yung mga small business owners bago magsarang taon, marami silang learnings, no, na binabalikan nila yung mga nangyari over that year and then nagkakaroon sila ng resolve for next year na next year ganito gusto ko mangyari sa sales ko, ganito gusto ko bumili ng bagong equipment. So just by doing that, yung mga pinaplano mo for next year, actually tinatranslate mo dapat yun into a budget. So may isip mo, para ma-estimate mo rin, kami kakailanganin mong pera. Kung pag nalaman mo na magkano kakailanganin mong pera, mako-compare mo, magkano ba yung makokolekta mong pera or kikitain mong benta mo or net income mo for that. Kaya bang masustentuhan yung mga planned expenses mo for next year nung cash flows mo? Paano mo masasagot yung question na yon? Paano mo malalaman kung hindi mo ilalatag sa financials through that budget or plan? Diba? And then yun pa, you wouldn't know kung dapat bang mangutang ka sa bangko dahil yun nga magfi-finance ka ng or bibilin kang ganitong makinarya or equipment or magdodoble ka or triple ka ng inventory, saan mo kukunin yun, no? And normally when you go to a bank, isa pa sa importansya ng budgeting, hinihingi ng yung financial plan mo. Technically yung konsepto ng budgeting is also financial planning.
So, baka nga yung mga kaibigan nating mga small business owners, akala nila hindi nila ginagawa yun. Pero ginagawa nila yun just by simple na, alam mo yun, magsusulat ka lang na, oh, ganito yung benta ko, plano ko for ano. And you have to estimate paano ka makakapunta dun sa number of units na mabebenta mo or revenue na makukuha mo dapat or target mo. Kung hindi mo ilalatag din, ano ba yung mga kailangan mong gawin? Kailangan ba mag-hire? Magkano yung impact ng hiring? Kailangan mo bang mag-open ng panibagong store? Magkano yung kakailanganin mo noon? Gaano kabilis yung return, no? Ano yung impact noon sa cash flows mo? So, ayan. Yun nga, to your point, Boss Lim, no, just to summarize kung ano yung sinabi ko. Yeah, sad to say, hindi lahat ginagawa ng mga small businesses yung budgeting, pero sobrang kailangan yun. Sobrang kailangan yun. And hindi siya komplikado, no? Ayun. Thank you, Boss Jay. Ikaw, Boss Jobs, baka may tanong ka. Ayun boss. So, naiisip ko lang kasi yung budgeting kasi parang mas pabor siya dun sa mga ano eh, yung sa mga yung may edad na company. I mean, meron na kasi silang trend na susundan. For example, paano sila magpo-project ng sales, pwede na lang tingnan yung mga previous years nila na performance nila or sa mga expenses nila, may previous record na sila. So, parang mas madali for them yung paggawa ng budgeting. Pero yun nga, kahit naman bago lang yung company mo or first year of operation mo, I think kaya naman mag-project or mag-budget basta alam mo or kabisado mo yung mga expenses na isasama. Ayun, so yun yung tanong ko ngayon sa iyo, Boss Jay. Kasi kadalasan nagiging challenge ng mga negosyante. Ano ba yung mga isasama nila sa operating budget? Saka paano sila magmo-model ng sales? Yung pro forma sales, ano ba yung ilalagay nila? Yung collection ba or yung billing nila or kasi 'di ba yung mga SMEs baka mamaya wala naman hindi sila nag-a-accrue ng revenue or sales. So, yung expenses, ano yung mga dapat isama? Paano yung forma nun? Kasi meron tayong mga non-cash na expenses. Kailangan pa bang isama yun? Katulad ng mga depreciation. At yung mga taxes, boss. Baka may tips ka na pwedeng ibigay Yeah. sa kanila. Actually, yan yung pinaka-meat talaga ng budgeting, kung paano mo ilalatag line by line. Yung mga from sales mo, pababa, papunta doon sa net income mo, projected net income mo for next year. Umpisa muna natin siguro sa sales. Medyo mahaba-habang discussion to, mga boss. Kasi dalawa lang naman ng negosyo. Isang product-based na business, trading, ganyan. Meron din namang mga service business. So, umpisa muna natin doon sa mga may produkto. So, kung bago kang negosyante, kahit pa paano may idea ka na, product-based ang gusto mong business, ilista mo kung ano-ano yung mga produktong gusto mong ibenta or binibenta mo na, ganyan, kung existing na yung business mo. And i-categorize mo siya. I mean, this is a very simple. Wag muna natin gawin yung super detailed na budgeting, particularly for sales. I-categorize mo, for example, ito yung magandang business. Pagkain, lagi mong pagkain yung mga kadalasang maraming business no. Meron kang yung pinaka main menu mo, yung tinatawag na sa business. So, categorize mo siya as that one, tawag dito yung pinaka main food na products mo. Tapos meron ding mga incidentals merong mga hindi ganoon ka mainstream na mga food products mo, pero binibenta mo rin, no? So, second category mo 'yon. Ngayon, normally, mga boss, doon sa dalawang categorization na 'yon, hindi pareho ng ng volume every time. Kasi kung ba pupunta ka sa isang burger joint. Siyempre, ang pupunta ng mga tao doon because of the burger. Kung meron kang binibentang ice cream, ano na lang 'yon, kumbaga hindi talaga sila pupunta doon because of the ice cream, no? Pero pwede kang mag-project na ngayon na yung number of projected benta ko for the burger is more than the projected benta ko halimbawa for the ice cream for every month. Magandang mag-budget tayo every month. Lalo kung may seasonality na tinatawag. Siyempre pag summer season yan, pwedeng mataas yung benta mo ng ice cream kasi summer. So, ikaw na yung bahalang mag-project kung magkano yun. So, lagay mo lahat ng quantity. Okay. Siyempre, before ka pumasok sa negosyo, kahit papaano alam mo kung magkano or nakapag-research ka na dapat sa cost ng isang burger at cost ng isang ice cream, no? From APA, yung ice cream mismo, ilang scoop yun, kaya yung nasa menu mo talaga, no? Magkakaroon ka ng idea magkano more or less yung may isang ulam, isang kanin, isang ganyan.
ilatag mo rin yun. Meron kang standard price na tinatawag. No? Standard cost. May markup ka, sabihin natin 50%, patungan mo. So, yun na yung selling price mo. So, ang selling price mo naman, normally fix yan within that specific year, di ba? Bihirang nagtataas ng presyo kasi may competition na tinatawag. So, yun na. Every month, may quantity kang projection, i-multiply mo lang yung selling price mo, meron ka ng benta for that month. Kung gawin mo yan from January to December, meron ka ng budget or forecast mo for your sales for that entire year. No? That is for product-based business ka. Kung service-based business ka naman, ito malaking dependency. Tulad sa atin sa 1CFO, ang major source of income natin ngayon, syempre, is yung ating mga services. No? CFO services, bookkeeping, tax, mga ganyan. Normally, nagbabudget tayo based on yung number of projected engagements or coming from number of clients na tinitingnan natin. May target tayo. Dapat may target ka. Hindi ka mahusay na negosyante kung wala kang goal na ang gusto mong benta is mag 2x or 3x on ang current benta mo for next year. Kasi unless talagang complacent ka na lang, then yun, hindi mag-grow ang business mo. Kasi yung budgeting is also a tool for you to plan how to grow your business at least for next year. Ayan. So yun, multiply mo lang yun dun sa standard prices mo din. For every service, meron ka ng per month and then total mo, meron ka ng per year. Ganun lang kasimple. Normally, inuuna sa budgeting, mga boss, is yung target revenue talaga. Kasi yun yung magdi-dictate din kung ano yung magiging cost structure mo. Halimbawa, sabihin natin, gusto mo magbenta ng 10,000 burgers for next year. Ngayon, ilang burger patty, ilang burger joints din. Gusto ba mag-expand to different locations? So may every questions na yon, pag sinagot mo yon, may cost impact yon. Syempre, kapag bagong burger joint, may bago kang renta, may bago kang cost ng tawag dito mo, ng store mo, no? Meron ka rin kailangan may additional cost ka rin ng manpower kasi kailangan mo mag-hire ng tatao doon sa tindahan mo. So lahat ngayon ng items na yon na nandun sa costs and expenses mo, ilatag mo, okay, sweldo, salary. Pangalawa is supplies. Ganyan. Pangatlo, pwedeng meron ka pang konting marketing. Siyempre, gagawa ka ng tarpaulin na may 1CFO burger here. Di ba? So, may marketing ka, may advertising. Ano pang po pwede? May equipment. So, equipment mo, capex yun, pero tsaka natin discuss yun. May depreciation kasi yun. No? So, pwedeng do options yun. Kung accounting policy mo, gusto mong i-expense na. So, lagay mo, karga mo na sa P&L lahat. Pero kung yung accounting policy mo, capitalizable yun, then yung depreciation part lang yung ikakarga mo dun sa P&L mo. Tapos ano pa ba? Aside, meron ding yan, kung gusto mo magpa-wifi dun sa store mo. So may telephone or communications expense ka ngayon, yung wifi mo. Syempre meron ding delivery. From kung may komisari ka or sa bahay mo nakastock lahat ng produkto, syempre may cost yan kung may sasakyan ka, yung gas mo. So, charge mo yan sa negosyo mo, gagamitin mo yun, no? Kung delivery apps ka lang, magbubook ka lang ng mga delivery papunta sa stock room, house mo, warehouse mo, papunta sa mga locations, may cost din yun. So, lista mo lahat. Tapos, depende dun sa target sales mo, sa taas, quantity and all, doon mo ma-determine, for January, ang gusto ko lang is ang target ko lang siguro or nakikita ko mga 100 burgers lang. Kaya pa yan ng isang tao, isang store. No? So, magkano yung cost ng isang tao, isang store, tsaka yung cost ng lahat ng yon to support that store for 1 month. Yun, ilista mo yun doon sa isa-isa na sinabi natin kanina. The second month, tumaas. No? Meron tayong tinatawag na relevant range, mga boss, no? Na yung isang tao, ano yung capacity niya? Or dalawang tao, ilan yung capacity niya? Kung kaya niyang, yung isang tao pa lang, messenger or delivery na driver, kaya niyang iserve per day or per month na up to 5 na stores. So, i-budget mo lang up to isang tao for that specific number of stores. Pero pag nag-exceed ka na doon sa capacity ng tao, magdadagdag ka na ng isa pang driver. So, may additional manpower cost ka na naman ngayon. So, hanapin mo lang kung saan mo ilalagay na buwan yun. Hanggang sa isa-isahin mo lang siya per buwan, i-total mo yung mga expenses na January to December, meron ka ng cost and expense budget. So, ganun lang. Actually, in concept, boss, madali lang. Pero ang nagiging challenge lang sa tingin ko is, tama si Boss Jobs, minsan hindi alam gawin kasi wala silang records to begin with. No? Lalo kung bagong negosyo, wala pang masyadong records ka dyan.
Pero madali namang naisip mo nga magnegosyo ng ganyan. So dapat naisip mo rin ano-ano yung mga kakailanganin mo para makapagnegosyo ka ng ganyan. Lista mo lang yun na, budget na yun. So, kung paano tayo mag-budget sa personal nating bulbon, sumusweldo ka, binabudget mo yung sweldo mo, ganito sa kuryente, ganito sa kung ano-ano. Ganun din sa negosyo. Ang kinaibahan lang, sa personal mo, kung empleyado ka ngayon, ang source of income mo is yung sweldo mo. No? Sa negosyo, ang pinaka-source mo ng pera mo is yung sales mo. Kaya dapat mauuna yung sales mo. Tapos, tsaka mo ano yun yung mga nasa ibaba. Although may mga certain industries kasi mga boss na uncertain, kumbaga bago yung produkto, bagong ilo-launch, wala pa talaga sa merkado, you don't know kung magkano yung sisimulan mong sales. Ang ginagawa ng iba, pabaliktad. Parang bottom-up approach, yung budgeting, na parang lista mo na nila lahat ng costs and expenses na kailangan nila para ma-launch yung produkto, ma-launch yung negosyo. Ang marketing, kasi forecast nila how many months siguro na i-market natin to bago tayo makakuha ng isang sale. So, in the startup world, common yan, in the startup world na, say, sabihin natin, first 6 months, yung iba nga, mapapansin yung mga boss, ini-introduce nila yung mga tech products nila, free of use. Ibig sabihin, hindi ka magbabayad, magagamit mo lang, download mo lang, magagamit mo. Because that's their one way to get their product out in the market. Ngayon, kapag medyo, may metric yan sila, na pag na-hit na namin yung ganitong number of users, or ganitong number of downloads, then probably it's about time for us na mag-charge na, pwedeng ganun. Or lumalaki na yung cost nila kasi nagbabayad sila sa Amazon or sa Alibaba Cloud, halimbawa, ng storage fee, daming transactions na. So lumalaki yung variable tech cost nila or even fixed cost, kailangan nila mag-charge. So mag-charge na sila ngayon. So doon napapasok pa lang yung revenue nila. So yun, I guess for the small businesses, applicable yung una kong sinabi, which is yung top-down approach, no? For mostly for mga tech businesses, may mga mata-top down approach ka rin naman. Pero kung talagang uncertain, wala pang ganung produkto, wala pang whatsoever, most of the time, ang kaya mo palang i-budget is yung cost. Until na maging clear ka na by this time, or say on the 6th month, doon ka palang mag-charge, doon ka palang magpo-forecast ng revenue mo. So, ayun, ganun siya mga boss. Pero ako ang haba ng sinabi ko, pero ang i-relate ko to boss, ang layo ng episode natin, episode 10 na tayo, di ba? Pero, babalik tayo pare dun sa episode 1. Proper bookkeeping pa rin. That is always the fundamental talaga kung paano magagawa lahat ng budgeting planning. Kasi kapag basura yung accounting mo, yung bookkeeping mo, yung libro mo, basura din yung budget mo. So, kailangan proper talaga yung bookkeeping from the beginning. Ayun. Ngayon, ako naman mga boss. Ang tawag dito, medyo segue ko na, no? Kasi sa totoo lang naman, madali lang naman mag-forecast or mag-budget. Ang challenge lang talaga mga boss, kung tama yung assumptions. Kasi nga minsan hindi available yung assumptions, no? O hindi alam ng mga business owners yung assumptions. So kailangan dyan, meron kang solid na basis ng assumptions sa historicals, industry data, merong informed judgment. Yun yung mga kailangan. Pero syempre, hindi naman lahat nun available. Kaya ang suggestion ko, and segue na rin to, mag-consult po kayo sa One CFO kung gusto nyo pong matuto on budgeting. No, so kasama po 'yan sa CFO services na binibigay namin. Kahit project-based, we do that. So 'yun. Boss Lim, sorry, may nakat kita kanina. Go ahead. Yes, boss. Idadagdag ko lang sana ng tanong, boss. Kasi syempre, di ba, naririnig natin to sa mga kasamahan natin. So, for sure, some of you narinig na to na pag meron tayong mga kaibigan, busy kami. Meron planning, strat plan, budgeting. Ano ba? Magkakaiba ba yun, boss? Tapos, isa pang tanong is, paano ba yung ginagawa yung budgeting na yan? Kailangan ba yung owner lang? Kailangan ba meron bang kasama dapat? So, in essence ba, kasi nga diba no, mo medyo madali lang, pero ano bang mas effective way? Kailangan mo bang mag-involve ng mga tao pag magba-budget ka? So, parang ganun, boss. Sige. Actually, maganda boss yung na-bring up mo, no, yung strat planning, no. Ang strat planning or strategic planning, mga boss, ito yung nakikita ko to, especially sa mga startups. O sige, strategic planning tayo. Ito, this month. After 2 months, strategic planning ulit. Hindi dapat ganun. Hindi yung strategic plan ang tawag doon. Kasi pag sinabing strategic plan, this is parang planning beyond just 1 year period. Normally, mga mid-term to long-term plans ito. Or tinatawag nga mga LRPs, no, long range planning, mga ganyan. So nako-confuse yung mga founders, no. Minsan ako nung narinig ko 'yan, sabi ko,
teka, kaka-start planning lang natin nung nakaraang buwan na, ba't mag-start planning ulit tayo? So, hindi pa nga nagagawa yung napag-usapan nakaraan, mag-start planning ulit, no? So, yun, planning lang yun, but not necessarily strat planning. No, baka monthly or quarterly plans lang. Okay, ano yung relationship nun? Definitely mga boss, as a negosyante, meron kang vision eh. So, meron kang vision and that vision is something na hindi mo magagawa just in 1 year time. Series of years yan. Dapat long term, no? So, ngayon, yung long-term plan mo or long-term vision mo na yun, the challenge is how are you going to communicate that and actualize or execute that into parang bite-size na parang execution na plan. Diyan ngayon papasok yung konsepto ng annual budgeting. So, strategic planning is much wider or in terms of scope and length na rin nung time na pinag-uusapan as compared sa budgeting. Kasi yung budgeting can be just a part of that entire strategic plan. Say, kung meron kang 5-year plan, bawa tayo sa 1CFO, magsabihin natin, magplan tayo for 2024. And, 2024 is just part of our 5-year plan of until 2029. Ganon. So, part lang yung budgeting ng strat planning. Okay. So, ano yung proseso na pinagdadaanan? Simple lang. Kung existing na yung company, kadalasan, interdepartmental, across the group, across the company, na hindi lang pwedeng ang magbabudget ng sarili niya si marketing, magbabudget ng sarili si HR, na hindi sila nag-uusap-usap or at the end of the day, isang kumpanya kayo, di ba? Kahit maraming departamento kayo, yung iba kasi siloed no? Silo talaga yung approach na tinatawag. Hindi ganon. So, magagaling yun sa top management team na yung marinig yung mga rara nila na we want to increase our revenue by 5x next year. So, ano ngayon yung gagawin ni sales team, ni marketing team, ni HR, ni engineering to support yung goal na yon na 5x revenue increase by next year. Doon na papasok yung proseso ng pag-create ng annual operating budget from, again, kita nyo, ang nag-set ng goal is yung top management and the board na 5x revenue increase tayo dapat by next year. So, pupunta ngayon si Oppo ngayon yung marketing head. Paano ba natin masusuportahan yung 5x increase na yon? Anong mga marketing plans ang pwede nating or marketing campaigns ang ilalatag natin para attract tayo ng ganitong number of leads, no? Na mako-convert natin into sales. Ayan. So, pag-uusapan niyo ng marketing. Ngayon, pag si HR naman, okay, 5x daw. Teka, ano bang manpower requirement natin to reach that 5x? So, nagkakaroon silang sariling budgeting ng manpower headcount. Si engineering naman, kung tech product ka, teka, 5x, ano bang pwede nating i-launch na features or product na susupport dun sa 5x increase ng revenue goal? So, mag-uusap ulit sila. Until such time na ang role ng isang CFO, ito na importante, ang kumukumpas dapat niyan, mga boss, is yung CFO. Yung the entire budgeting exercise. Yung sinasabi nila, the CFO is responsible for the budget. Yes and no. Yes, responsible siya sa budget kasi financials yun. And no, because hindi niya alam lahat ng inputs. Kukunin niya yan sa bawat departamento. So, yung question ni Boss Lim kanina, sino-sino yung mga involved yun? Everybody is involved in the budgeting process. May mga nangyayaring, especially mga FP&A teams, mga finance business partners, uupo yan with different functional heads. Marketing head, upuan nila. Okay, ito yung experience, per our records, ito yung mga naging actuals mo this year. Meron ka pang natitirang ganitong budget for this year. Ubusin mo ba? Hindi ba ubusin? Transfer mo ba? Or ano? So, what's now the plan for next year? So, merong isang magko-coordinate. Normally, yung mga taga-finance na to under ng CFO office. So, ayun. Tapos si finance, si CFO, pag nakuha niya na lahat ng inputs across na budgets, no, ng lahat ng departamento, i-consolidate niya na yan. Okay? Consolidate. Pero hindi natatapos doon. May budget hearing pang mangyayari. So, may mga kumpanya na patatawag lahat ng division or mga departments to scrutinize ng board and ng management, lalo pa kapag sobrang hands-on ng may-ari, kahit napakalaki mong negosyo na, hands-on pa rin. You have to defend to the Mancom, to the Execom, bakit ganun yung hinihingi mong budget and how that budget affects the entirety of the company's budget for next year. So, nasagot ko ba, Boss Lim, yung tanong mo? Sorry. Yes, boss. Oo, boss. Mas maganda nga yung pagkakasagot ni boss. Ayun. Boss, may idadagdag ako sa Sige. tanong ni Lim.
Kasi 'di ba, kunyari dun sa na-present na budget, na-approve na siya ng board. What if boss may hindi na isama? For example, may expense na hindi sila aware pero hindi nila naisama sa budget. So maihahabol. Ah, kumbaga yung parang unbudgeted pero kailangan gastusin, no? Oo, Ako boss pag nakakarinig ako ng ganyan, actually, hindi naman sa naiinis ako, pero parang ineffective yung naging budgeting process, ibig sabihin, kasi may na-miss out. So, sa isang kumpanya kasi, especially yung mga, kasi meron ka lang talagang limitadong resources every year na kailangan na pwede mong i-deploy, di ba? Pag nakaka-receive tayo ng ganyan, ako, putting as in my CFO experience, dalawang bagay lang yan. Either nagsinungaling sa akin, yung naghingi ng budget na yon, may tinago siya, na tipong pag nandyan na, kailangan na, tsaka lang niya i-bring up ulit. No? So, it's a reflection of that kung sino mang leader yon na nagsabi na kailangan kasi hindi ko na anticipate to eh. Kasi you ineffective yung ano mo, yung pagfo-forecast mo, no. So may impact yon sa KPI niya, personal KPI niya. Kasi ang budget, mga boss, accountability yan ng mga executives ng mga company. So kapag sumablay ka, no, demerit sa iyo yon. Demerit sa iyo. Hindi pwedeng pasok ka ng insert ka lagi ng budget, di ba? Ayun. Pero kung sakasakali talaga, boss, na natin, ano naman, justifiable naman because of certain unforeseen circumstances, hindi talaga naisama sa budget, pero kailangan yung expenditure na yun, whether it's OPEX or CAPEX, may tinatawag naman ng mga budget adjustments, no? Budget insertions. May mga companies na nag-allocate ng buffer on their overall budget na napag-usapan. Kasi alam din nila na may human error din minsan ng budgeting, no? So, may certain percentage na doon huhugutin. Diba? Pinopromote lang ang sinabi lang during the company-wide meeting sa shareholders din na our budget for this year is only say 1 billion pesos. Pero kasama dun sa 1 billion pesos na yun, yung medyo allowance, say sabihin natin merong 100 million na allowance or masyadong malaki 100 million. Say 20 million peso na allowance for mga additional requests na ganyan. Pwedeng ganun. O kaya naman, kung walang ganun, like talagang 1 billion, sagad na yon, truthful, yun na yung sum ng lahat ng sinabit na budget ng across the company, magkakaroon ng budget transfers. Tatanungin ako yung CFO na naka-receive ng ganun, tatanungin ko, okay, sige, kailangan mo pala yan. So, ito yung budget mo for this year. Ito yung categories niya. So, saan natin kukunin yung request mo na yan? May kailangan tayong bawasan dito na ililipat natin yung budget dito. Kasi otherwise, wala akong pagbabanggaan pag nag-budget versus actuals ka. Di ba? So, si budget owner, normally yung department head to, sasabihin niya, sige, kunin, tingin ko naman, hindi pa masyadong kailangan itong expense na to. Sige, kunin mo na lang dyan muna yung budget ko. So, merong mga forms, merong mga internal documents na papapirmahan sa'yo ngayon kung ikaw yung nagre-request ng additional budget, requesting for that additional budget or budget insertion. So pag approve naman yan ng top management team, ng CFO or ng CEO or even ng may-ari mismo, yung mga shareholders and the board, okay na yun. So mata-transfer yung budget, may budget ka na. You can purchase na yung gusto mong bilhin whatsoever. But of course, na-adjust na yung budget mo. So kapag lumabas na yung actuals ngayon, ang magiging kabangga nun is itong budget na, actuals versus budget. So titingnan, nag-exceed ka ba, under ba yung pinadget mo o hindi based on the actuals. So yun, naihabol naman siya, boss, pero dapat hindi. Dapat exceptional na lang yung mga ganong circumstances. So, yun po mga kakwentuhan, kapag kayo po is lagi may budget insertions, may problema po kayo sa ninyo, sa finance ninyo, ibig sabihin. And not only the finance, kasi finance is just taga-receive yan ng mga pinlano ninyo. Ibig sabihin may sorry for the term, baka ineffective kayo on planning your own area or your own department, which will be might be taken against you kung kayo ba yung tamang head ng departamento na yan. So that's business, that's how it works, no? So May dagdag akong tanong dyan, boss. Sige, boss. Meron bang threshold, boss? Siyempre, budget yan. Magva-vary talaga yan sa actual versus budget. Meron bang threshold na katanggap-tanggap na you can exceed at ganitong percentage? Normally, normally, boss, good yan, no? May mga siniset naman na allowances. So, hindi naman 100% na ina-expect na
kung ang binudget mo 10 million. Hindi mo pwedeng pag nag-exceed ka 10 million, 10 million and 1 pesos, magagalit na sa yung management. Merong allowance, no. May mga nakikita ko na depende sa category, boss. Depende rin sa minsan 2%, 5%, depende rin sa nature ng business or industry. Kasi it can be yung 5%, malaki na yon kung ang base mo naman is sobrang laki din, di ba? So, may mga, tsaka depende sa category ng expense. Halimbawa, in-apply yung 5% sa isang, kumbaga, high value, pero low frequency or low number na kind of, yung turnover. Like, ano bang pwedeng ano? Yung mga mamahaling mga sasakyan, halimbawa. Nag-budget ka na, bibili ka lang ng isang truck for next year. Tapos, alam mo na yung halaga ng truck na yun. Nag-exceed ka lang ng konti, the management will understand kung maliit lang naman, say, na ang dahilan lang naman ng increase is basically yung incidentals in bringing that truck into usable condition, no? So, kasama yon dun sa, kasi minsan, syempre, alam mo na, may mga padulas, may mga, it's the reality, no? So, may commission, no? Na potentially previously nung binabudget mo yan, say October or November of last year, hindi mo pa kilala kung sino yung ahente mo para makabili ka ng truck na yun. Nakilala mo na siya nung si purchasing department is nakita mo, ay hindi, meron palang kailangan gastusin. So, may allowance naman, boss. I cannot just put a specific number kung ilang percent or absolute amount for that allowance. Pero meron yan. So, yun. Isa pang boss, sige. isa pang question. For example, lalagpas ka na dun sa parang hindi siya threshold. No? Kunwari, sabihin na natin parang medyo material na yung in nature. Yung magiging lalagpas ka na sa budget. Paano yung approval process nun? Siyempre, mapapagalitan ka na kasi wala nga sa ano. Pero do you need to, meron ka bang isik na kailangang approval? Paano ba yung proseso normally? Yes, boss. Sa malalaking companies, merong budget team within finance na ang ginagawa talaga nila is mag-lead ng budget exercise, mag-monitor ng implementation ng budget at maka-receive at coordinate ng lahat ng mga adjustments sa budget, no? So, iba-iba kasi yung boss yung proseso or approval process ng bawat kumpanya. Pero sa mga small business, boss, is the owner lang eh. Normally, yung owner lang. So, darating yan kay finance manager. Siyempre, si finance manager, SOD naman sa kanya yun kung siya yung mag-approve lang ng budget, di ba? May access din siya sa cash, may access din siya sa libro. So, isisik niya yung pinaka-head niya, pinaka-boss niya, usually the owner nga, ng approval. Then, okay na yun. Ang ano dito, boss, I don't know kung na-experience nyo rin to. Minsan, ang mga pasaway mismo yung mga owners eh. Di ba? Yung parang ginagawang alkansya yung negosyo nila. Na parang, gusto kong bumili ng fire truck. Parang may nakita siya, nagbabrowse lang siya sa Facebook, gusto kong bumili ng fire truck na to. Pero wala naman siya sa So, yun. Negosyo nila yon, they can do whatever they want. Yeah. Pero, unlike kung sinasabi nga sa kanila, huwag kayong kapag makita ninyo na naglulugi-lugi yung negosyo nyo kasi yung pera na dapat dineploy ninyo para pang-ikot ng kapital, pinangbili nyo ng luho nyo. So, yung financial discipline din ng owners, no, is also reflected yan sa the way they're doing and respecting yung budget process nila. So, actually, favorite ko yan, boss, yung budgeting na yan. Kasi, dito makikita yung personality ng everyone on how may mga sobrang, tawag doon, yung mga nagpapad ng budget para they can purchase whatever they want. Meron naman parang sobrang tinitipid nila yung sarili nila to show to the entire company na we're very lean and very efficient pero nagawa namin yung trabaho namin. So dapat kami yung star of the year kapag may company awarding event, di ba? At may malaking increase dapat ng departamento namin for next year. May mga ganun. So may kita mo yung mga personality ng mga tao during the budget exercise. Exciting yan. Ayun. Sige. Ako naman, boss, ang magtatanong. Kasi syempre, kayo ni Boss Jobs, unlike ako. So, mga kakwentuhan, ang weird po, no? Ako po, hindi po ako zero certified. Pero si Boss Lim tsaka si Boss Jobs, zero certified po sila. So, ang tanong ko, Boss Lim and Boss Jobs, kaya ba ni Zero yung budgeting? Kasi syempre, baka magtatanong yung mga small business owners natin, kailangan ba nila mag-purchase ng system? Or kung sa Zero ba, kaya ba to o hindi? Ganun. Or QuickBooks.
Hindi ko sure, boss, pero if I'm not mistaken, yung dalawang sikat na cloud-based na yan, more on actual sila eh. So, hindi ko lang sure kung meron bang upload type to determine. Hindi ko pa siya na-explore to be honest. Pero as far as I know, kapag gamit ko ngayon, parang puro actuals eh. So, yun. I think magandang question yan, boss, para masilip din namin. Since ayun nga, focus namin most of the time, di ba, yung transactions within the company. Pero yung budget, yan, something to look pa Boss kung Jobs, meron available. thanks Boss Lee. Boss Jobs, ikaw baka may idea ka. Nag-check din ako boss parang sa QuickBooks and sa Xero. So wala akong makita na reports na magke-create siya ng budget. Yung parang budget agad. Kasi ang thinking ko kasi boss, 'di ba? Hindi kasi lahat kayang i-capture ni QuickBooks at Xero. For example, 'di ba magbabagawa tayo ng budget. Gusto natin ma-achieve yung times 2 or times 3 for the next year. So, yun, wala pang projection or hindi pa kaya makita ni Xero or QuickBooks siguro yung mga additional expenses na kailangan nila o kung paano nila ma-achieve or kasi baka mamaya may kailangan lang gawin yung sa marketing department para tumaas lalo yung sales, yung ganun. So, yun yung tingin ko, boss. Yeah. Ine-explore ko kahapon. So, wala akong nakitang parang report na one click lang magkakaroon ka na ng budget. Pero, Oh. yun nga, feeling ko kaya siya kung ang gagawin nating basis is yung data na sa Xero. Kasi sabi nga ni Lynn, puro actual yun nandun eh. So, yun na yung pwede nating gawing basis sa paggawa ng budgeting. Yun. Actually, yung sinabi mo, Boss Jobs, that validated also yung yung nakikita ko ngayon sa mga sa Xero, sa QuickBooks, sa mga nagagawa natin sa mga kliyente natin. Kasi nakikita ko, parang meron lang siyang meron lang siyang column na pwede mong ilagay yung budget mo, na i-compare mo yung actuals. Pero kung ang tanong is, tama kayo, gagawin mo yung budgeting in that app, in that accounting system, hindi. Kasi nga in the first place, accounting system sila. Yung mga budgeting tools na or apps or softwares na ginagamit, specific ito na mga business forecasting or business intelligence tools na you can do all the scenario analysis, sensitivity analysis. Currently, yung QuickBooks and Xero hindi kayang gawin yan no. Pero may mga syempre may mga ginagamit ako, may mga exposure ako sa mga systems na yan. Pwede silang i-connect dito kay QuickBooks or Xero, pero syempre magbabayad ka ng additional cost, no? Kaya ang ginagawa, madalas, bias ako I mean, sabihin mo ang problem kasi sa mga technology na yon, mga apps na yon, hindi niya kayang i-capture sa sobrang dami ng industry, tsaka nag-e-evolve ang bawat negosyo. Hindi niya makayang ma-capture lahat ng variables. So, kaming tayong lalo na yung mga nasa corporate finance, corporate planning talaga, FP&A, finance business partnering. Especially mga nasa small business, yung mga malalaki, may mga ANA plan na kayo, yun na natin sasama yan, mga ganyan. Pero yung mga small businesses and startups, kadalasan Excel pa rin ang ginagamit Excel talaga. O i-extract nila sa Xero, sa QuickBooks, sabay upload nila ngayon doon sa not upload. Gagamitin nila yung mga actuals as basis of their future assumptions for certain expense or revenue accounts for next year. So nagiging part ng budgeting. So yun mga boss, may mga questions pa ba boss or yeah. Ako, last question ko na lang siguro to mga boss. And this is controversial. Just a heads up. Nababudget ba ang tax assessment? Sige, yung pag-usapan natin, masaya yan. Something na bumubulaga pero given the aggressiveness of the tawag dito of to collect taxes, kailangan ba mag-budget yung mga SMEs? I mean, this is debatable, brainstorming lang. Kailangan ba nating isama yan if ever? Ako, boss, para sa akin, sige, ikaw muna, Boss Jobs. Sige. Yung sa tax, boss, actually, since, diba, pag nag-register ka ng business mo, alam mo na agad yung mga tax type So, alam mo na kung ano yung mga tax obligation mo kay BIR. So, yung iba, nagke-create sila ng tax planning. So, ano yung basis ng tax planning? So, same siya dun sa pag-create mo ng annual budget. Pwede mong gamitin yung mga historical mo. So, pwede mo siyang gawin, i-expect mo na kung magkano yung last year, possible kung
yun nga, may idea ka na sa budget mo or doon sa projection mo na magkakaroon ka ng increase ng sales, pwede mo taasan yung budget for tax. Yan. So, yun. So, depende siya. Doon sa tax planning, maximize mo din yung mga tax credit, yung mga deduction. So, ayun. Meron din, boss. Parang budgeting din talaga siya. Ikaw, Boss Tim. Ayun. Sa akin, boss, same lang din kay Boss Joboy, no? Parang somehow magkakaroon ka ng idea, lalo na pag may previous LOA ka. And sa company practice, kasi unfortunately, yung tax system natin, it's very complicated kumpara sa other countries, no? Kaya hindi maiwasan magkaroon talaga ng exposure. So, yung exposure na yon, magkakaroon ka naman somehow ng idea. Wala rin, never ka pang nagkaroon ng LOA. Pero because of your company practice, somehow may idea ka na kung ano yung mga hard exposure mo, which can translate to magkano yung budget if ever magkaroon ka ng love letter. So, and maganda rin yung basis na sinabi ni Boss Joboy na kung meron ka ng mga previous LOA, doon makikita mo na, ma-assess mo na possibly nasa ganong range. Kasi ayun yung parang company ways of working nyo, no? So, ayun yung naging problem before. So, posible na ayun yung gagawin nyo ulit unless i-cure nyo na after the LOA. So, kaya sa budgeting ng mga tax assessment and yung mga pag-manage ng tax, kaya siya, boss. Ayun. Ako naman, ang share ko lang din, no, where in an ideal world, dapat lahat ng, kasi sa P&L mo, doon lang naman din nanggagaling yung mga taxable transactions eh. So, except na lang kapag may mga equity or loan transactions ka, yung mga DST, hindi mo lumalabas yun sa P&L, nasa balance sheet yun. Kaya importante na yung budgeting process, talagang ma-ensure na kung kakayanin na makumpleto lahat. Your P&L, potential transactions mo na medyo strategic that are affecting the balance sheet na pero may cash outflow or inflow impact, and the related taxes. Kung maayos lahat ng information mo doon sa libro mo, wala ka dapat katakutan kasi ibig sabihin nun na factor in mo lahat sa annual operating budget mo yung even yung mga taxes na yan, no? That will prevent the tax assessment. So, in an ideal world, no? Pero alam naman natin, because of sometimes iba-ibang interpretation, changing regulation, meron pa rin mga nalulusot, pwede posibleng maka-receive ka pa rin ng love letter. So ang sa tingin ko dito, mga boss, is it's wise, no? From a management standpoint na kahit papaano ma-incorporate mo, provide, maybe doon na sa sinabi kong may allowance sila, no? Pwedeng doon na lang kunin later on yung if ever magkaroon sila ng tax exposure. And we're not saying naman that settlement agad ito. Pero minsan kasi yung mga tax assessments na yan, lalo kung sobrang laki na magugulat ka na lang, it disrupts yung cash budget mo for that year eh. No? So dapat alerto ka. Kung tatanungin niyo, dapat meron kang nakaabang din na parang buffer on your entirety na budget, and say 20% or 10% on top of the actual na forecast mo na budget as your budget talaga. Para yun nga, may mga unforeseen events katulad niyang tax assessment. I consider that unforeseen eh. Pwedeng doon mo siya kunin para yung operations mo for that year hindi madi-disrupt kasi meron kang buffer na nilagay on your budget. So, actually marami tayong pag-uusapan pa, mga boss, no. So, this is annual operating budgeting. Iba pa yung capital budgeting and yung trickle down impact ng working capital budgeting, sales, cash flow. Meron yung tawag ng master budget, di ba? And yung master budget na yun for that year, sabi ko kanina, naka-hinge yun on a strategic, yung strat plan ng company, pinaka-overall plan din. So, ayun. Sige. So, ayun. So, maraming salamat, Boss Lim at Boss Joe. So, mga kakwentuhan, sana po ay may natutunan kayo at nag-enjoy sa ating episode tungkol sa paano gumawa ng annual operating budget. Ayun. At saka syempre, singit ko na lang, boss, no? Huwag nilang kalimutan mag-like, subscribe, at saka click na rin nila yung notification bell para lagi silang updated sa mga bagong videos na ilalabas natin. Yeah. So, kung gusto niyo pala ng one-on-one free consultation, click niyo lang po Free. sa below. Click niyo lang yung link sa baba para makapag-usap tayo. Ayun. So again, this is Kwentuhan, usapang finance, bookkeeping, tax at iba pa, brought to you by One CFO, your partner in growth. So sa susunod po ulit na episode, mga kakwentuhan. Ciao!